Good morning mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ayan, please subscribe sa ating channel. At syempre click na rin yung notification dyan at para updated kayo sa ating mga bagong upload na video. Ayan mga boss, ang pag-uusapan natin ngayon at pagbigyan ng reaction at opinion na itong sinasabi ni Professor Malutikia, isa sa top 3 ayan na political professor po ito mga boss, at isa sa top 3 na political analysis. At pakinggan po natin yung kanyang sinasabi na talagang may katotohanan po talaga mga boss. Ayan na mga boss, bago ang lahat, panoorin muna natin bago tayo magbigay ng reaction at opinion dito sa video na ito. Galit ka ba, nanay? Galit ka? Yung mga on the street interviews na nangyayari, man on the street interviews, ang parating tanong, galit ka na ba? Madali ho ba magalit ang Pilipino? O hindi? Pero sukdulan itong ating nakita dito sa makabagbag damdaming flood control projects. Sino ho ba ang una nagsalita na natapos na natin ang 5,500 flood control projects noong 2024? Tapos dumating si Karina, yung bagyo. Pinakcheck ho siya. Nagkagulo-gulo. At ngayon, ito na po tayo. Gusto nating malaman, sino ba? Sino ba ang mastermind? Alam na ho natin. Ako, huwag na tayo magbolahan. Huwag ka nang magpabudol. Alam natin kung sino. Ang gusto lang natin, makukulong ba? Ang gusto lang natin makita yung ebidensya. Ano ba talaga yung evidence? Ayaw nga hong ipigay. Ako parati kong sinasabi, paper trail. So kung titingnan natin, galit ba ang Pilipino dito sa nangyari? Ang Publicus Asia po ay naglabas ng pahayag, quarter 3, kung saan ang takeaway naming una, ay galit na galit si Juan de la Cruz. Talagang, kumbaga sa temperature, ay talagang umabot po sa boiling point. Doon sa mga tinanong na, nagpunta ka ba sa rally noong September 21? 23% lang ho ang nagpunta. Kasi ho dito lang yan sa Metro Manila Hindi naman nationwide, 77% ang nagsabing hindi. Tinanong rin sila, sa tingin nyo ba ang korupsyon naging malala o bumaba simula ng 53 years ago nang na-declare ang martial law? Ang sabi po, 81% ang corruption worst than before. Tapos tinanong rin po sila dun sa 1 trillion na re-align sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Huwag natin kalimutan parati natin kinakalimutan, ang pumipirma ng budget ng presidente, hindi nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. At tinanong sila, anong opinion mo who is responsible for the realignment of the budget? Si Presidente at 24%, si Kongreso at 11%, both the President and Congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sinong dapat singilin. Kaya Mr. President, at saka dun sa official barker, huwag na kayong linilihis pa. Puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi yun nasasagot, wala akong public trust. At bakit na kami magbabayad ng tax? Diba? Kung yan lahat ng mga kontratista na dineclare nyong 13, 14, hindi pala nagbabayad ng tax. Tapos kayo, BIR, issue kayo ng LOA sa mga ordinaryong citizen. Yung mga dambuhalang kontratista at ang mga dambuhalang politikong kumita sa kontrata, nagbabayad ba ng tamang tax? Question mark. So, galit ba ang Pilipino? Tinanong sila, sino ang magiging accountable sa problema, sa alleged anomalies sa... Ayan, sabi niya Professor Malo, Tikia, kung galit ba daw ang Pilipino. Ang kasagutan dyan mga boss, galit na galit
Ayan mga boss, dahil sa pangyayari sa gobyerno natin ngayon, talagang sino bang hindi magagalit? So talagang lahat ng mga sinasabi ni Professor Malutikia ay may katotohanan po talaga mga boss. Kaya kita mo walang nangyari sa bansa natin. So ang tinatanong niya kung galit ba daw si Juan o ang mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino, ang kasagutan dyan, wala nang iba, galit na galit. At huwag nilang ilihis yung usapin, no? Dapat mapanagot talaga yung may kasalanan dyan, yung mastermind. Yan dapat, kung nandito pa siya sa gobyerno, dapat bumaba na. Kasi sa ibang bansa nga pagka inakusahan ng isang politiko, kusang bumababa, nahihiya. Pero dito sa bansa natin, iwan ko lang kung mangyayari yung mga ganyan sistema. Ayan mga boss, so ipagpatuloy natin yung statement ni Professor Malutikia. Government flood control projects. Ang sabi nila, 49%. Both Congress and the contractor should be held accountable. 49%, the President together with Congress and contractors should be held accountable. Nung una po, Congress and the contractors. Okay? Yung pangalawang option, President, Congress, and the contractors, 42%. Alam po ng Pilipino. Kaya yan sa ICI, ayaw nyo gawing public ang inyong proceedings. Alam na po Yan po ang pahayag ng bawat Pilipino. Alam na namin. Ang hinihintay lang namin yung ebidensya. At hinihintay po namin yung paano ba ginawa. Sino ba ang nag-mastermind? Ito ba'y umabot sa isang branch o dito lang sa isang branch, no? Tapos po, may suggestion pa sila. Tinanong sila, kung i-reallocate mo yung pondo na kukunin ngayon sa DPWH, tigilan na yan sa flood control. At saludo naman ako kay Presidente, sinabi niya, zero daw, no? Zero. Pero tingnan ho natin, sa NEP nyo, meron kayong leadership fund na nakakasana kung kanino pupunta. Mahirap naman po yun, sir, no? Pero, tinanong sa tao, saan nyo gustong ilagay yung marirealize na realignment sa DPWH? Ang sabi, universal healthcare, 35%. Ang sabi, reallocate to schools, 32%. Ang sabi, reallocate to farm irrigation and water supply, 31%. So, alam ng tao. Ano bang importante? Health, kalusugan, schools, edukasyon, at agriculture, irrigation, and water supply. Klarado ho Kaya yung mga nang bubudol kay Juan de la Cruz, wag na ho kayo mambudol. Alam naman namin Tapos tinanong pa yan, gusto mo bang ibalik muna ang pondo? Return stolen funds first before filing charges. Ano sabi nila? 41%. I-return ang pondo. Kaya nga Mr. President, isama nyo ang Treasurer of the Republic of the Philippines para merong listahan. Ito, sasakyan, 12, ang total amount, ganito. Ito, sa AMLA, yan AMLA, aggregated, disaggregate nyo at sabihin nyo sino yung mga kinuha nyo ang kanilang mga accounts o suspended o garnished. Kailangan malaman ng tao, hindi yung sasabihin nyo, fourth notification, so much na report, pero aggregated, total. Wala akong makikita dyan ng Pilipino, walang makikita si Juan de la Cruz. Sino yung mga yan, no? And then, tinanong rin natin, dapat ba si Presidente maimbestigahan ng ICI? Tandaan nyo ang ICI creation niya, no? To look into the anomalies. Pag sa imbestiga, dapat ba siyang mag-leave of absence while the investigation is ongoing? Meron ng 26% sa respondents na nagsasabi, he should take a leave if investigated by the ICI. So, ito pong mga numerong ito, malalaki.
itong percentage na ito ang nagsasaad ang galit ng taong bayan. Hihintayin pa ba nating umalma? Kaya nga ang parati kong sinasabi, how do you earn back the public trust? By being transparent and being accountable. Those are the only two solutions. Anything less, this is just a sarsuela. Kaya po, wag po ninyong hintayin umalma ang Pilipino. Correct. O talagang sabihin ni Juan de la Cruz na tama na. Di ba yun? Meron ho tayo noon, yun sa kasaysayan natin eh. Sobra na, tama na. Ayoko naman hong sabihin yung pangatlo at mahirap naman yan. At alam ko naman ang Estado ay talagang tumitingin sa mga kritiko ng administrasyon. So, ang akin lamang po, wag natin pagalitin si Juan de la Cruz. Simple lamang ho eh. Naandyan ang paper trail, pwede nyong ilabas. Bakit hindi linalabas? Naandyan ang paper trail, pwede nyong aminin, may leadership fund. Bakit hindi linalabas? Naandyan ang paper trail for later release. Bakit na-release yung iba? Bakit yung iba hindi? Bakit continuing releases pa under the 2025 budget, no? At siguro ang huli kong sasabihin sa Supreme Court, alam po nyo, ginagalang namin kayo. Pero, mga sirs, mga ma'am, baka naman ho pwedeng aksyonan nyo na. Ilan na ho ang linapit sa inyo dyan sa GAA 2025? Ay kung na-aksyonan nyo yan, guide ho yan sa pagde-deliberate sa 2026 budget. Lahat nangangapa. Kung dineclare na unconstitutional, talagang magkakaroon ng remedial legislation. Bakit hindi ho nyo sinasagot yung dinulog sa inyo ng taong bayan? Meron rin dyan dinulog yung tungkol sa habeas corpus ni Presidente Duterte. Meron rin hong seeking a reconsideration of the decision on the impeachment. Matagal ho, talagang nagkakagulo. Kayo ho, ang Suprema, ang Korte Suprema, ang makakakalma ng taong bayan. Kung hindi ho tayo maglalabas dahil ang bulong-bulungan, nabigyan kayo ng judicial fiscal autonomy, wag naman mga sir, mga ma'am. Respeto kayo, lalo na nung oral arguments sa PhilHealth. Talagang proud na proud moment ng mga Pilipino marinig ang ating justices na nagtatanong talagang ang titindi ng tanong. At nakita naman natin na hindi sanay ang executive, paikot-ikot sila. So, wag ho natin hintayin umalma si Juan de la Cruz. Galit na ho. Wag natin paalmahin. Ito po si Malutiki. Yan yung problema kasi, isa sa problema natin mga boss, itong justice system natin. Actually, Supreme Court ang pinakamataas at yung tinatawag na the law of the land. So, ngayon, ang mga sambayan ng Pilipino ay naghahantay ng mga resulta doon sa mga pinagpapile doon, like for example yung sa GAA, yung Republic, yung sa budget nung last 2025. So ang daming nagpile doon ng mga boss, hanggang ngayon wala pa rin inilabas yung Supreme Court kung legal ba o illegal. So mga boss, ang Pilipino ay nag-aantay ng mabilis na kasagutan pagdating sa mga justices natin. At sana naman na yan marinig ng mga kinauukulan itong problema ng ating bansa. Yan, lalong-lalo na sa justice system natin sa Supreme Court. Yan ang mga boss, kung meron kayong comment at reaction regarding sa issue na ganito, ayan, mag-comment lang kayo dyan sa baba at pakisubscribe naman din sa ating channel. Ayan, maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli.